Maestro Sir Anton, guro't vlogger na Pilipino, tagahatid ng balita sa bayan ay totoo. Mga benepisyo ng guro, kanyang tinatalakay. Sa video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan naman natin itong proposed 9K na Personal Economic Relief Allowance. Ito po yung House Bill number 9331. Ayan. So mayroon pong nag-comment po sa isang post po natin sa YouTube patungkol nga po dito sa pera, no? Kasi di ba ito yung matunog na usap-usapan ngayon, lalo pa ito po ay pinupush po ng Alliance of Concerned Teachers yung 5,000 po na pera po mga kamaestro. So yun po ay aprobado na sa committee, sa pagdinig po ng committee. Ayan, pero sa second and third reading ay hindi pa po mga kamaestro. So waiting pa po tayo doon, and hopefully po ayun na po yung sunod na ibabalita po natin po, kasi mas malaki po ang chance po mga kamaestro na pumasa yun po sa Congress po yung 5K na pera allowance, sapagkat andun po mismo po yung representative po ng ACT Teacher Party List. Ayan, si Congressman Antonio Tino, kung ipupush talaga nila po mga kamaestro, and hopefully ay magawa nila ng paraan. Ayan, kasi nga total teachers naman ang nire-represent po ng kanilang grupo. So malaking susuportahan po natin yan po mga kamaestro. Tayo naman suportado po natin po lahat ng mga para sa ikabubuti ng mga teachers po natin. Ayan, so yun po yung abangan po natin sa update patungkol po doon sa 5K pera na pinupush po ng Alliance of Concerned Teachers. Ngayon, pag-usapan naman natin tong 9K pera na proposed bill din ito. So ito po ay pending pa rin din sa Congress. Ayan po yung na-comment po ng isa sa mga subscriber po natin doon sa nakaraang video po natin. Ayan, kung ito po ba daw ay legit. Ayan, kung legitimacy po ang pag-usapan, ito po ay legit naman. Po, ito ay i-post na rin sa Radyo Pilipinas official Facebook page, which is ito ay yung Radyo Pilipinas po kasi talagang legit na Facebook page po yan. Ayan. Ito po, ito yung post ng isa sa mga article po ng Radyo Pilipinas. Ayan, isa sa mga legit na radio station po yan na alam ko pinapatakbo po yan ng government po mismo natin. Po. Ayan, parang government-owned na radio station, po yung Radyo Pilipinas. So kaya pag may mga nababasa tayong mga post dito sa Radyo Pilipinas, sure naman tayo na yun po ay legit. Ayan, so nakalagay po dyan, Personal Economic Relief Allowance o perang government employees na itaas sa 9,000 kada buwan ng isang mababatas. So isinusulong yan ni Nueva Vizcaya Representative Timothy Joseph Cayton. So yan po yung nakalagay dito sa ating thumbnail. Ayan, yan po yung si Congressman Timothy Joseph Cayton. Siya po ay representative from Nueva Vizcaya. Ayan, ang panukalang dagdagan sa 9,000 kada buwan ang Personal Economic Relief Allowance o pera ng mga empleyado ng gobyerno mula sa kasalukuyang 2,000 pesos. Sa ilalim ng House Bill number 9331, layunin ng panukala na matulungan ang mga government workers. So take note, hindi lang po ito for teachers. Ayan, kasi may mga nababalitaan tayo na for teachers lang daw po yung pera. So actually hindi lang naman po teachers ang may pera po. So all government workers ayan ay makikinabang if ever pong may maipasa kahit alin sa mga proposed bill or mga panukalang batas patungkol sa increase po ng pera. Ayan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente, gasolina, gamot at iba pang mga pangunahing bilihin. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi nagtataas ang pera kahit patuloy na tumitindi ang gastusin ng mga Pilipino araw-araw. Sakop ng panukala ang mga regular, casual, contractual, appointive at elective government employee sa ilalim ng Compensation and Position Classification Act. Kabilang sa inaasahang makikinabang dito ang mga guro, nurse, pulis, sundalo, empleyado ng LGU at iba pang kawani ng pamahalaan na patuloy na nagsiservisyo publiko. Ayan. So, actually nga, kasama rin yung mga elective official, po mga kamaestro. So, lahat, kasama na dyan yung mga senador, mga congressman natin, presidente, vice president. Ayan. So, lahat po yan ay makikinabang if ever pong maipasa, itong 9,000 kada buwan na pera. Pero sa tingin ko, yung 9,000 ay hindi naman sa iniisip natin na negatibo,
medyo malaki, medyo malaki ang 9,000 na yan. Pero syempre, sabi nga, malaki rin daw yung mga napasok sa mga maleta, sabi nila yan, po mga kamestro. So, tingin ko ay kaya namang hanapan ng pondo yan, ng budget yan, kung gagawa ng paraan. Yun nga lang, medyo mabigat-bigat talagang kailangan pondo yan sapagkat lahat nga, lahat ng government employees yan, maging appointive ka man or elective ka man, ayan, regular or casual. So, lahat po ay cover itong 9,000 pera increase. Ano po ba, maestro? So, at napag-uusapan na rin naman natin tong pera, sa mga previous video po natin. Sa tingin ko naman talaga ay talagang napapanahon na, sana ay magkaroon talaga ng increase. Kung magkano man yan, po, maging 4,000, 5,000, 6,000. So, any amount, basta tumaas ang ating pera ay tatanggapin po natin yan. Wag naman 1,000 lang, kasi di mo mararamdaman yung 1,000, At least is 5,000, malaking bagay na yon. Katulad po ng itinutulak po ng Alliance of Concerned Teachers, yung 5,000. So, tingin ko ideal na po yung 5,000 na yan. So, kumbaga, hindi natalo ang gobyerno, hindi rin talo yung mga government employees, kapag itinaas sa 5,000 pesos. So, any amount na hindi bababa ng 5,000 is, kumbaga, acceptable na po yan, mga kamestro. In terms lalo na ngayon na tayo ay talagang mataas pa rin ang mga presyo ng bilihin, kahit pa wala nang masyadong gulo sa Middle East because of the inflation, ay talagang mataas pa rin ang mga presyo ng bilihin at patuloy pa rin pong tataas yan. And to think na yung atin pong pera ay matagal ng panahon, na nasa 2,000. I think nasa early 2000 pa po yan, nung nagkaroon po tayo ng pera. Wala pa yata ako sa government service noon. Kasi pagpasok ko sa DepEd, parang meron na ako natanggap na 2,000 noon. That's, 2011, po. So, ibig sabihin, mas earlier pa sa 2011 yung 2,000 na pera. Ayan. Comment sa baba yung mga kamaestro natin dyan na inabot na yung kung kailan nag-umpisa yung 2,000. Hindi na ako nakapag-research. Ayan, basta alam ko yan po ay nasa early 2000 na po yung ating 2,000 na pera. So, umabot na ng baka mga 2 dekada na nga, Mga 2 dekada or isa mahigit na dekada na napako na sa 2,000 po yung ating pera. So, ito ay napapanahon na, Habang wala pang salary increase, at syempre, yung salary increase naman talaga ang battle cry natin. So, I think ito yung pampalubag loob dapat ng gobyerno natin, na habang wala pang salary increase na panibago, pagbigyan na tayo dito sa pera, po mga kamestro. So, yan. So, kung kayo po ang tatanungin, ulitin ko lamang po, ito pong binabalita po natin ngayon ay hindi pa to approve, Ito po ay panukalang batas, ito pong 9,000 na ito ay wala pang kasiguraduhan, ito po ay 50-50 ang chance. Ayan, so kasi baka sabihin nyo, pinapaasa ko kayo sa aking video, So wala pong ganon, Ito po ay panukalang batas pa lamang. Ayan, so comment down below, ano ba yung masasabi nyo, tungkol pa rin dito sa usapin sa pera increase po natin. Ayan, so alamin natin yung saloobin, po, ng ating mga kamaestro natin dyan. So comment down below sa ating pong comment section. Yan po ay libre, yan po ay free. Ayan, para marinig natin yung opinion nyo, mga saloobin po ninyo tungkol dito sa increase ng ating pong personal economic relief allowance. Alright, so dito na natapos itong ating video ngayon mga kamestro. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad ko, yung mga updates pa rin about sa pera and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na video. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!